Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mamalaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan. Sabi ni Jesus. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan. Sabi ni Jesus. Dumaan ka man sa malalim na
Good morning, Jesus! Anumang pagsubok po, kasama natin si Jesus. Thank you, Lord po, sa awitin na yon. Mananalangin po muna tayo, bago tayo mag-umpisa. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa buhay na meron kami ngayon. Ito po ay buhay na ganap at kasiyasiya. Kahit po ano man ang mangyari, dahil alam namin, Lord, na ang buhay naming ito ay lagi ka po naming kasama. Kaya siya nagiging ganap at kasiyasiya. Salamat po, Lord, sa pang-araw-araw na pagpoprotekta mo po sa amin, sa pangangalaga mo po sa amin, at sa pagpo-provide mo po sa amin. Sobrang kagandahang loob, Lord, ang dinaranas po namin sa inyo. Kaya ang binabalik lang po namin sa inyo ay papuri at pasasalamat. Sa araw na ito, Lord, pangunahan niyo po kami sa lahat po ng mga gagamitin mo sa araw na ito para po mangusap ka sa lahat ng mga anak mo na nakikinig sa iyo at naghihintay ng mensahe mo po, Lord. Kayo po ang mangusap sa bawat isa. Buhayin ang bawat salita na mabibitawan naming lahat, Lord, upang ito po ay maging pagpapala sa lahat ng mga makakarinig. Salamat po muli, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Good morning, mga kapatid. At sa umaga na to, bago po natin ang mga announcement at ang mga batian, uunahin po muna natin ang ating VOTD. At sa umagang ito, kasama ko po si Sister Marivic para po sa ating verse of the day. Good morning, Jesus. Good morning po sa lahat. At nagre-request po yung anak ko, batiin ko raw siya. Hello, Brother Nico. Nasa harapan ko lang siya, di ba? Ang galing po niya. Si Iko po. Si Iko po talaga nagre-request, ha? Thank you, Lord. Direct. Binabati ko rin yung mga pamilya ko, Romero family, gayon din ang mga Barrios family. Kahit di sila nanonood, binabati ko sila, di ba? Yung Katahan family, tsaka yung Matulak family, yung kay Elmer Matulak. So, binabati ko silang lahat. Yung si Chona nga, Matulak nga. Purihin po ang Panginoon, umpisan ko na. Thank you, Lord. So, ang word po na pagkakaloob ko sa inyo ay sa medyo mahirap po, 2 Timothy 2:2. Alam ko, lahat po ng mga matagal na sa kompi ay alam to. Sabi po dito, take the teachings that you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Thank you, Lord, po sa word na ipinagkaloob niya. Dapat po hindi ito ang ibibigay ko, pero ito po ang ipinagbibigay sa akin ng Panginoon. Kaya maraming pong salamat. So, I remember, wow, English. I remember nung bata pa po ako. My first work is sa export company na quality controller po ako at isang stock clerk. Stock clerk, humahawak po ako ng stock. So, ang stock ko po ay jewelry, mga palamuti ng isang babae na made of wood po, made of wood. So, pag dumating po sa akin ang mga product, bracelet, bangles, pang necklace, pang earring, made of wood siya, so ika-quality ko po siya. Kung titingnan po ninyo, bago po ito ma-deliver, dapat ito po tuyong-tuyo. Tuyong-tuyo sa araw. Kung hindi naman po ito matutuyo sa araw, either pauusukan nila or paiinitan nila sa pamamagitan ng mga bumbilyang malalaki. So may proseso po siya na mahaba dahil pag oras po na dumating to sa akin, sa kamay ko, ang possibilities ay mare-reject siya. Kung sakali naman po na makapasa siya, lalabas po ito habang ginagawa, habang pinipinturahan, habang dinidesignan. So, ang proseso ay napakatagal. Ang pinakamalaking problema ko po pag panahon ng tag-ulan kasi mahirap magpatuyo ng kahoy. Salamat po sa Panginoon. Bakit ko po ba ito i-share sa inyo? Kasi tulad po ngayon, nasa COVID po tayo, kung titingnan nyo, ano na po ang mangyayari sa next generation?
kung ako nga po bilang manggagawa na hindi kami nakakapaghayo, ano na ang gagawin namin? Maliban po sa ginagawa namin ngayon, thank you Lord sa mga gadget, ano po. Pero hindi po lahat ng kapatiran natin, ng prayer meeting natin ay naaabot ng Word of God kasi wala po silang internet, wala po silang pampaload. Salamat sa Panginoon sa mga pinagpapala ng husto. Pero may mga kapatid po pa rin tayo na nasa bukid. Naalala ko sa Kipot nang magkaroon kami ng problema, tinawagan ako. Hindi ko po marinig. Umakyat pa po ako sa taas ng, yung parang hills, sa taas nun para magkaroon ng signal. So, alangan po sila Sister Beth, umakyat pa doon para makinig, di ba? Kasi hahanapin nila ang signal. So, paano na ang next generation? Gaya po nung anak ko, kung iisipin ko, napakahirap. Paano? Papasok po ba siya face-to-face schooling? O sa sa laptop? May laptop nga kami, wala naman kaming internet. Pero salamat sa Diyos kasi may mga paraan. Pero ano ang next generation? 2 months silang hindi na tinapos ang schooling. Parang kung iisipin ko, ayoko na pong mag-isip, mahirap pong mag-isip. Pero ito nga po ay tulad din sa mga next generation na iisipin natin, paano natin sila lalong higit na ipoprocess. Salamat sa Panginoon kasi ang lahat, di ba, yung lahat ng bagay ay may paraan. Di ba? Sabi nga dito, take the teachings that you heard me. Lahat po tayo narinig. Pero sino ang magtuturo? Salamat nga sa Panginoon. Sino ang magsasabi sa kanila? Alam ko po at sigurado ako na hindi lahat ng mga anak natin ay nakikinig sa cellphone. Naalala ko po nung nasa Bohol ako na pag fellowship po, nanonood kami ng malimit sa isi kasi si Sister Noemi, thank you Lord, masipag siyang mag-live. So, habang nakikinig at nanonood kami ng brother husband ko, pag may nakita po ako, nanonood po kami sa maliit na cellphone. Pag may nakita ako, bigla akong tatayo, nakikinig po ako noon. Nag-aano po ako, pe-fellowship. Pero bigla akong may nakita, nadidistract po ako, may gagawin po ako, may kukunin ako. So, napuputol. So, ganun din alam ko sa mga tahanan natin. Maaring nag-aalmusal kayo ngayon, maaring may ginagawa ka ngayon. So, nadidistract. So, dapat focus, di ba po? So, ano po ang dapat nating gawin? Gaya po ni Paul, ininvest niya ang buhay niya. Di ba po, hanggang makulong siya, hanggang sa ikinamatay niya. Pero nakakatuwa po si Paul. Alam niyo po kung bakit. Ginamit niya yung authority. Pag binabasa ko nga po yung mga ginagawa ni Paul, sobra siya, sabi ko, hindi ko kayang gawin yun eh. Talagang inuutos niya sa mga mananampalataya, ito ang gawin niyo, ito ang dapat niyong gawin. So, tayo po, sino po ang maghahayag ng salita ng Diyos? Kung sa pamilya, ikaw lamang nanay, ikaw lamang tatay, ikaw lamang lola. Sino ang maghahayag ng salita ng Diyos? So, ibig sabihin, ikaw, ako, kayo, tayong nakakaalam ng salita ng Diyos. Tayo yung magsasabi sa kanila, sa mga kasamang bahay natin, sa mga driver natin, kung may driver, tayo, paggamit po tayo, gaya ni Paul, na hindi siya nagsawa mula nang tinawag siya, na hindi siya nagsawa, kahit umabot pa kahit na dumating pa na nakakulong siya, gumawa siya ng sulat. Yun yung ating binabasa ngayon. Yun yung mga nasa Biblia, na gumawa siya ng sulat para po malaman natin ang katotohanan. Malaman natin na si Lord ang tagapagligtas, siya yung buhay natin. So ginawa po yun ni Paul hanggang siya ay mamatay. So ganun din po ang gawin natin. Huwag po tayong matakot sa next generation kasi tulad ko medyo nagkaroon ako ng fear pero nung Sunday, sabi ko, anong ginagawa nyo sa mga kabataan? May hawak silang cellphone. Yung iba daw nandito. So nanonood sila kung sino yung nagwo-word na youth. So thank you Lord kasi yung mga kabataan natin na naisip din nila na gumawa ng ganito, na ganitong live, para hindi maputol ang kanilang pakikinig. Natutuwa nga rin po ako sa isa kong anak. Kasi hindi ko siya nakikitang nagbabasa ng Bible. Pero nung na-involve siya dito, kailangan siyang magbasa kasi naririnig niya na to. Tapos sabi ko, hindi ka naman, mama hindi, may Bible na ako sa cellphone. So lagi niya nakikita yung Bible, nakakabasa siya. So ibig sabihin, unti-unti. Kasi sa totoo lang, nung hindi GCQ, talagang masyado silang relax.
relax sila sa maraming bagay. Kaya salamat sa Panginoon kasi maraming magandang bagay ang nagawa ng quarantine. Maraming bagay sa pamilya, sa ating mananampalataya, maraming itinuro sa atin. Kaya huwag po tayong panghinaan ng loob. So, kailangan mag-invest po tayo. Mag-invest tayo ng oras, mag-invest tayo ng buhay sa next generation. Gaya ni Paul, na hanggang sa mga Hudyo, sa mga Hintil pala, ay nakarating ang magandang balita. Kaya, ano po bang dapat gawin? So, dapat turuan natin ang mga kabataan, ang mga hindi pa nakakarinig. I-train natin, gaya po ng salamat sa Panginoon, ang mga anak po ng mga manggagawa, lalo po silang na-train kumanta, umawit, na para sa Panginoon, ano po, hindi po para sa mga tao, kundi para sa Panginoon. Ano pa po ba? Iparenting po natin, kasi hindi po lahat nakakarinig. Ang mga anak natin maaring tulog pa ngayon, pero salamat sa Panginoon. Ako po tuwang-tuwa kay Siki, na nalulungkot pag hindi nababate. Dun sa sa apo ni Sister Ku, tsaka ni Brother Jim, na umiiyak pag hindi na narinig ang Good Morning Jesus. So bata pa sila, na-train na sila. Lagi kasi natin silang kasama. Tsaka yung sinasabi ni Sister Ria na ate, si ate na nagbe-burst, si Ate Pia, binabati kita Ate Pia, na talagang nagsasaulo siya, kumakanta siya. So sana hanggang pagtanda, di ba? Kasi minsan, nakakalimutan natin na yung mga bata ay okay lang yan, bata pa yan, pero isama nga natin, i-share natin sa kanila ang magandang balita. So, ang totoo po, sabi ko nga, habang binabasa ko po ang Bible, sabi ko, kahit anong gawin natin sa mga sitwasyon natin, kahit anong gawin natin sa paghahayag ng salita ng Word, kahit anong gawin nating pag-research, babalik pa rin po tayo sa umpisa. Ano po ba yun? Magbasa, mag-meditate, mag-memorize. Diyan po ako mahina kasi mahina po ako mag-memorize. So, mag-memorize. Yun po, pero meron pang karugtong po yun. Kasi kailangan mag-obey din tayo. Tapos yun nga po, yung sa 2 Timothy 2:2, i-share natin dun sa mga tao. Kasi pag nagkataon po, di pa po, 10 na lang pwedeng pumasok sa simbahan. Pag ikaw po ang nakapasok, para kang nanalo sa loto. Diba? Tuwang-tuwa nga yung mga nag-share sa TV na pag nakapasok sila, ang laki ng simbahan. Loto, sorry Lord. Thank you Lord. So, ang laki-laki ng simbahan para bigyan mo lamang ng 10 tao para makarinig ng salita ng Diyos. So, parang napakahirap sa atin. Pero salamat sa Panginoon, kahit nga po ang misa ay nasa TV na. Ever since naman. So, kailangan i-influence po natin ang mga future generation. Mag-influence tayo. Baka kasi okay na yan, tayo lang. Di kung sinong gustong makinig, kung sinong gustong makarinig. Hindi po. Di ba nga si Madir sabi niya lagi, 1 soul a day. Pero kung magkaroon ka ng 5, di ba sa panahong ito, hindi tayo pwedeng makalabas. So, unahin natin ang pamilya. Kasi pag oras po na matuto sila at kanila pong malaman na ang totoo sa salita ng Diyos, paglabas po natin, pag tayo'y muling malaya na, normal na lang po sa kanila na ihayag ang Panginoon kung ano ang ginawa ng Panginoon sa panahon na nararanasan natin ngayon. So, kailangan po, we need to influence future generation na dapat tayo ay manahan sa Panginoon. Diba? Tayo ang maging patotoo. So, tandaan po natin lagi, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkakatiwala mo sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Thank you, Lord. Amen. Sabi ni Sister Maribik kanina, konti lang ang sasabihin ko. Kaya nga sabi ko sa kanya kanina, sabi ko pag nagumpisa ka na dyan Thank you, Lord po. Ganun po talaga kapag punong-puno ka. Ang totoo po, maikli talaga ang 5 minutes para masabi mo yung mga napag-aralan mo. Ano po. Thank you, Lord, kasi alam nyo yung word po na yon. Nung panahon kasi ni Kristo,
inano na po niya yun eh. Sinabi niya na sa atin na may mga susulpot talaga na magmi-mislead sa mga tao. Wolves in sheep's clothing. Tapos, kaya si San Pablo, sabi ni Sister Marivic, ganun na lang po yung ano niya. Kasi nung mga panahon ni San Pablo, may nag-creep in na po na mga nagtuturo na mga false. Yung atake po kasi noon sa church at saka doon sa doctrine ng church. Kaya ganun siya ka-passionate na kailangan i-preach mo yung word. Kasi alam niya, pag namatay siya, mas relentless po ang atake na gagawin ng kaaway pagka nawala na siya. Kaya ang naging solusyon niya, ituro natin sa lahat ng tao para kahit nawala siya, marunong na yung mga tao kasi alam na nila yung katotohanan. At dun sa sinasabi niya, ang pinaka-key po doon para ma-share natin sa iba ang truth, you love the truth. Kailangan mahalin mo ang katotohanan. Pag minahal mo ang katotohanan, walang makakapag-sway sa'yo na lumihis ka doon sa natutunan mong katotohanan. At yun din ang maibabahagi mo sa iba para kahit po ano yung mga dumating na mga atake, pag ang katotohanan, alam mo kung saan ka tatayo. Kaya salamat, Sister Marivic, sa walang masyado siyang nasabi na sharing niya. Glory to God. Okay. Ngayon po ay birthday ni Sister Tess Sepulveda. Wow. Ang bagsak naman yan. Happy birthday to you. Parang nag-iisa siyang may birthday. Si Rizil Andres. Anak ni Doktora Remy. Happy birthday, Sister Rizil Andres. Okay. At yung inawit po kanina, huwag kang matakot, ay galing po kay, si Sister Sally may mga na pangalan na, RSR. Yeah, what's that, Terry? Repeat Requested Song. Kasi yun yung nakanta na dati, tapos may nag-request ulit. May bago na po ngayon. Di ba meron tayong MRS, Most Requested Song. Ngayon may RRS si Sister Sally. Oo. Ano ang smart ni Sister Sally? Hindi dahil sa tinamad silang mag-practice. Kung hindi, talaga pong minsan nag-CR kayo, kaya hindi nyo narinig, kaya nire-request ulit. Okay lang naman po yun. Tapos, ang susunod na awitin daw, Sister Marivic, mas matindi. Kasi 5 beses nang ni-request. Kaya, Sister Marivic, sino ba yan? Eto. Ingatan mo ang puso ko. Sino yung nag-request? Si Sister Teresita Francisco. Ayan. Si Sister, pinapalakpakan ka ni Direk. Ang director namin ay anak niya, mga kapatid. Kaya mukhang magandang lighting ngayon dahil nanay niya yung nandito. Kailangan pilitin ko siya para gumanda. So, Sister Tess, nandyan ba kayo? Sumagot nga po kayo. Nandito na ba kayo? Kasi 5 beses na po yan. Manonood daw siya. Okay, nandyan. Good morning kay Sister Tess Francisco at kay Nanay Huling. Pag hindi nyo daw po narinig pa to ngayon, forfeited na talaga permanently. Ayan. Sige, ingatan mo ang puso ko. Kinanta pa nga ni Pastor to, di ba? Nung Sunday, Sister Tess. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko. Huwag mong hayaan mawalay sa piling mo. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko. Huwag mong hayaan mawalay sa piling
mo, dinggin mo, Jesus, ang ibig ng puso ko, tanging pag-ibig mo ang nilalaman ito. Dinggin mo, Jesus, ang ibig ng puso ko. Huwag mong hayaan mawalay sa'yo. Dinggin mo, Jesus, ang ibig ng puso ko, tanging pag-ibig mo ang nilalaman ito. Dinggin mo, Jesus, ang ibig ng puso ko. Huwag mong hayaan mawalay sa'yo. Huwag mong hayaan mawalay sa'yo. Yan. Ano daw, bago, happy beat naman daw yan. Sabi ni Minister Ali, bagong beat, ano? Okay, siya nga po pala mga kapatid. Tayo pong lahat ay kahapon pa naghihintay ng announcement. At yung announcement po na hinihintay natin, ay hindi nyo masyadong ikaliligaya. Dahil GCQ pa rin po tayo mga kapatid. So, pwede lang po tayong resume ng ating mga prayer meetings at fellowship kapag ka MGCQ. Pero thank you Lord pa rin po kasi hindi po tayo bumalik sa ECQ, kagaya ng Cebu. Kasi sa Cebu, bumalik po sila sa ECQ. Mas mahirap yun. At least ngayon, pag GCQ, di ba may mga open na mga stores, di ba mga kapatid, pero bawal pa rin pong lumabas. So, hindi po muna tayo makakapag-resume, mga kapatid, ha? Kailangan po tayong sumunod. Gustong-gusto man po namin na puntahan din po kayo. What we can do po, halimbawa sa East, nung Sunday, nag-special prayer meeting sila kasi birthday ni Sister Cel. Let us know po kasi meron po tayong worker dyan na nandyan na mismo sa East. Pero hindi pa rin po kasi sigurado kasi intindihin nyo rin po, halimbawa si Minister Jeff. Hindi ko po alam kung pwede si Minister Jeff dahil pag uwi niya, may 3 anak po siya. Kaya minsan, nagiging cautious din dahil pag uwi sa bahay, may mga kasama sila kasi sa bahay na uuwian. Especially si Minister Jeff, 3 po yung anak niya. Kaya hindi rin po natin maiwas na maging, although hindi naman po tayo natatakot mga kapatid, ano po, kasi yung protection ng Diyos, alam natin na sa atin, tayo po'y nag-iingat. Kailangan din po tayong mag-ingat, maging cautious for the sake of the people around us. Like dito po sa amin, sa Comfy, sa center. Alam niyo po ba na sobrang miss na namin na mag-prayer meeting dahil for how many years, araw-araw po yan ang ginagawa namin. Alam niyo ako po, kung ano-ano na pong sakit ang nararamdaman ko sa katawan ko dahil siguro walang ginagawa. Yung hindi, kundi hinahanap niya yung everyday ka noon na nagpa-prayer meeting. Everyday ako nagda-drive noon. Diba, nag-outreach, nag-prayer meeting sa opisina.
araw-araw po yun. Ang pahinga lang namin noon, Wednesday. Pero ngayon, pahinga na buong linggo. Kaya masakit yung leeg ko, masakit yung kamay ko. Kami rin po, gustong-gusto po namin. Kaya lang po, inalaw po ito ng Diyos. Kaya, let us not go against what God has allowed. Alam ko, gustong-gusto natin. Pero, meron pong tinuturo din sa atin ng Diyos, mga kapatid. Anyway, every day naman po, kung Word of God po ang hinahanap natin, every day meron po tayo dito. Ini-encourage ko kayo na lagi po kayong mag-tune in, mga kapatid. Ano po, yun ang encourage ko sa inyo kasi Word of God din naman po ang dala-dala namin pag pumupunta kayo sa inyo. So the same thing dito sa Good Morning Jesus, mga kapatid. So, maghintay pa rin po tayo ng GCQ bago po tayo mag-start ng mga prayer meetings natin para na rin po yun sa protection po ng bawat isa, mga kapatid. Ano po? Salamat sa Diyos. Okay. At ang pangatlo, Sister Marivic, ay nawala ang cellphone. Ayan, okay. Oh, may bago na ng mga abbreviation si Sister Sally. Pangatlo po na NRS. Ano yung NRS? New Requested Song, di ba? Yung mga naiisip ni Sister Sally, dahil po sa GCQ, marami siyang naiisip. So, ito po yung request ni Sister Odette Danganan, You Gave Me a Song. Praise God. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. I love you, my Lord. I love you, I do. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. I love you, my Lord. I love you, I do. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. I love you, my Lord. I love you, I do. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. I love you, my Lord. I love you, I do. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing Thank you, Lord. Okay. Batiin ko yung kasi bawat
member po natin na nanonood, nagwa-watch party sila. Kung sino yung nanonood po dun sa watch party nila, hindi na po namin nakikita. Pero thank you Lord po at minsan nababanggit nila. Kagaya dito si Sister Rita. Thank you Lord, Ma'am Elsa for watching. So, yung pong friend ni Sister Rita Manggao na si Ma'am Elsa, hello po sa inyo Ma'am Elsa, magandang umaga at salamat nga po sa panonood. At dito rin ay may nanonood din na kaibigan ni Sister Nora Kalingo na si Sister Pasita. Yan, pag nilalagay niyo po rito yung mga pangalan at nagpapasalamat kayo sa kanila for watching, nakikita ko po. Pero pag hindi niyo po nasulat, kayo lang po ang nakakakita. So salamat po kay Sister Pasita na taga Pinagbuhatan. Tiga Pasita rin. Pinagbuhatan for watching. O, sabi ni Sister Tess Francisco, glory to God, inawit na ang request namin ni Nanay Huling. Natuwa po kami noong Sunday na inawit ni Pastor. Narinig na pala nung Sunday. O, ayan. Nakadalawang beses na, Sister Tess at Nanay Huling. Thank you, Lord. Okay po. Ngayon naman po, meron po akong gustong bago yung awitin na susunod ninyo, meron po tayong isang kapatid na nasishare ko po sa inyo yon. May pagbabahagi po siya sa atin na ipinadala. Ito po ay yung, kung natatandaan nyo po, dati na merong barko na medyo matagal nang naka-float sa dagat at nauubusan na sila ng supplies. Kasi ayaw silang padaungin, di ba, sa mga port. Kasi nga, marami silang mga COVID na cases. Alam niyo po ba na yung barko na yon, yung ship na yon, doon sa barko po nila, originally, ang plano, sasabihin nga niya na bibigyan lang nila ng supplies. Pero nung nandoon na, ang naging plano, palilipatin sa kanila yung ibang pasahero. Kaya tignan po natin kung ano ang nagawa nun kay Sister Joyce Ann Simulata ng ating Bulacan Outreach. Ito po ang kanyang pagbabahagi. Hello po, papuwit pasalamat po sa Panginoon dahil binigyan po niya ako ng pagkakataon na magpasalamat sa Kanya at i-share itong testimony kung paano niya ako binigyan ng aral at pinaramdam na kung gaano niya ako kamahal. At alam ko rin po na mahal din po kayo ng Panginoon. Although nandito po ako sa Manila Bay, at least sa Pilipinas na po ako. So, ito pong 3 buwan na to na nasa barko ako is sobrang ibang klase po. Ibang klase yung purpose ni Lord para sa akin. Ang dami ko pong natutunan. So, nung sumampa po ako dito is March 11, kasi yung time na yun, yung medyo maikainitan na ng mga pagsasara ng mga airport. Pero iba nga, katulad po ng sinasabi ko, iba nga ang purpose ni Lord. So, nakasampa po ako. At kasi nga po, syempre, meron akong trabaho na that time na ini-expect ko. Tapos nung day na po na yun, syempre pagdating mo po kasi sa barko, talagang start na yun. Wala silang pakialam kung kakarating mo lang, mag-uniform ka na, mag-ganto ka na. Pero syempre dahil 10 years na nga po ako sa barko, alam ko na yung standard. So, habang nag-serve ako, nagugulat kami kasi ang capacity po ng barko namin is 1,400. Nagulat ako dahil yung mga dumarating hapon na, ang onti pa lang, yung pala po, yung mga guests nag-cancel na ng mga booking nila. So hanggang naging kulang-kulang 700 or 600. Pero pinagpasalamat ko pa rin po yun sa Panginoon dahil at least kahit papano, meron akong 600 na guests na pagsiservisyohan. Pero nung every port na po, pang-apat na araw, nag-announce na po si Kapitan na ibababa na nga po yung hero. Kasi yun nga po yung mga restriction na, tapos yung nag-announce na po yung US President na cancel na yung mga barko. Habang nandun po kami,
nag-iintay kung anong babalita, kung papauwiin ba kami, ganyan-ganyan. Sabi ko nga, Lord, 4 days lang yung work ko so, uuwi na ako, bakasyon na naman, ganyan-ganyan. Tapos hanggang sa kinausap kami nung kapitan na pinatawag kami sa isang room na malaki na tinanong kami na willing ba kaming tumulong sa kapwa sistership namin na yung Sandam na merong nauubusan na ng oxygen at nauubusan na ng pagkain. Talagang syempre nagpasalamat ako kasi at least yung purpose niya is ako yung parang mabibigyan namin yung mga kasamahan namin ng tulong, yung mga guests. Pero alam niyo po, nung kada lapit namin po, everyday na lumalapit kami sa barko, yung 2 days, yun po yung talagang stressing na nangyayari sa amin is, yun nandun na yung pumapasok yung takot kasi nung naiba na yung sitwasyon, hindi na po kami tutulong. Hindi na po kami hindi na po kami magbibigay ng mga oxygen at saka kami na po pala yung sasalina ng guest. Syempre, nandun na po yung worry ko kasi naku Lord, ano ba yan? Baka mahawa ko, Lord, ganito, ganyan. Ang dami ko ng mga tanong, mga ganyan. Pero, kasi iniisip ko nun, baka mamatay ako eh. Sabi ko nga, Lord, okay lang na mamatay ako, ready ako. Pero, paano naman yung pamilya ko, baka hindi sila ready na mawala ako. Yun time na ayokong sabihin sa kanila na ganito yung mangyayari sa akin, ganito, ganyan, ganyan. Pero buti na lang po kasi nung that time, free wifi kami. So nakaka-attend ako or nakakanood ako ng mga sa Compi, yung Bible study or yung praising and worship. Nakilala ko ang Panginoon dahil everyday talagang nagbabasa ako ng, iba po kasi talaga pag nagbabasa ka ng Bible. So, nung that time na yun, nagdasal talaga ako, Lord, ano ba yung plano mo sa akin? Kasi yun yung gagawin ko. Dahil nga pa nagbabasa ako, talagang binulungan ako ni Lord. Sabi niya, sa Deuteronomy 31, verse 6, be strong and courage. Don't be afraid or scared of them. For the Lord, your God Himself, is who goes with you. He will not fail you nor forsake you. Parang pumasok sa isip ko na parang, anong kinakatakot mo? Di ba binigyan kita ng trabaho para magserbisyo? Bakit ngayon na tinatawag kita para magserbisyo sa kapwa mo? Parang nagnono ka. Tapos yung parang naano ko, parang oo nga no, parang ano bang dapat natin ikatakot? Kung tutuusin, wala naman talaga. Nung April 23 po, yun po, nagkagulatan po kasi that day po, bigla lang sinabi ni Kapitan na, lilipat kayo sa barko. Ayan. So, pinalipat po kami sa barko. Madalian po yun. So, nandito po kami sa barko ng New Amsterdam. Yung naramdaman ko talaga kung paano niya ako protection at kung paano niya ako minahal. Kasi, sa totoo lang po, nandito na ako sa Manila, swab test po kami. Meron din po akong pangamba kasi alam ko po na na-attach po ako dun sa may mga COVID. Natatakot po ako na baka mamaya baka maging positive yung result ko. Pero sabi ko nga, nung swab ako, sabi ko, Lord, itinataas ko sa iyo yung kung ano man yung magiging resulta nito, tatanggapin ko. Pero grasya po ng Panginoon, ito po yung result po ngayon, dumating na negative po ako. At alam ko po na na one of this day, makakauwi na rin po ako sa bahay. Sana rin, ang gusto ko lang po iwanan sa inyo yung maging yung pananampalataya natin sa Kanya, paniniwala at pagmamahal niya pagmamahal niya sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Sana po wag po tayong mawalan ng pag-asa at kung mahal po ako ng Panginoon, mahal na mahal din po kayo ng Panginoon. Yun lang po at pasalamat po sa Panginoon. Imagine niyo po yung Hello po, papuwid pasalamat po sa Panginoon. Oh, I love you with a love. ano,
Sige po. Oo, naputol na. Naputol Sister Joyce, pasensya na ha at napindot lang nung ating sa technical, okay? Anyway, tapos na naman po 'yon. At balita ko lang po na nung Sunday nakauwi na po siya. Oo, ang bilis nga lang nung kanyang dumaong sila ng June 6, di ba? Tapos in 3 days na swab test siya. In 2 days, nakuha yung result niya na negative. Tapos nung Sunday, nakauwi na po siya. Kaya sobra yung favor talaga na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Yan, direct ha? Si direct yun. So, maraming salamat po ulit sa panonood ni Brother Jerry Bares. Brother, nakaano ka na ba? Nakauwi ka na ba? Sila naman ay nakadaong sa Subic. Halos sabay sila ni Sister Joyce. Hindi ko lang alam kung nakauwi na sila, Brother Jeric. Naghihintay din sila. Magandang umaga din sa lahat ng mga taga Comfy, Illinois. Thank you, Lord. Okay. Para po sa ating last na request, Sister Marivic. Purihin ng Panginoon, ito'y hinahandog ko kay Brother JB, magpagaling siya. Ang last request po na kanta ay i-request ni Sister Carmen Sebastian. Ito po ay Lagi Kang Sumasa Akin, Lord. Amen. Lagi kang sumasakin, Lord. Mahal kita, mahal kita. Lagi kang suma sa akin, Lord. Mahal kita, mahal kita. Ang pag-ibig mo sa akin hindi nagmamali, magpakailanman ito'y tunay. Ang pag-ibig mo sa akin ay di nagmamali, magpakailanman ito'y tunay. Minsan nagkamali ako, di nasunod ang nais mo. Minsan
Thank you, Lord. Good morning, Sister Ne. Good morning po sa inyong lahat. At binabati po namin si Sister Ross ng apo ni Sister Lolit Ilagan ng San Pablo. Kumusta kayo dyan? Binabati din po namin yung taga-Korea na brother, na asawa ni Sister F, si brother Juris Vial. Ayan. At saka Sister Penara. Ayan, kailangan nandiyan ka. Baka mamaya nasa CR ka. Nandito na po ang inyong lingkod. Magandang umaga po sa inyo. Thank you, Lord. Binabati din namin yung production crew natin. Yan, Hello. production crew ha. Thank you, Lord. Kasi baka magmamas produce na tayo ng mga ano natin, CDs natin later on, di ba? Na para maging, nakikita natin yan na isang paraan para yung teaching na ating tinuturo dito ay maipalaganap natin. Lalo na pagka nasa CD sila o sa mga USBs. Kaya thank you, Lord. Binabati ko rin po yung sa pamilya ko sa Basilan kasi yung pamangking ko, may FB account na siya at si Adele sabi ko gawan para kahit data lang yung post-production na. Kaya salamat sa Panginoon. At saka sa lahat ng mga kapatiran natin, ititake ko na rin ang opportunity, Sige, Sister Sister Linda. Nia. Yung mga kapatiran natin na walang sawa pong naaalala ang mga manggagawa at nagpapadala ng mga biyaya din sa kanila ng ating Diyos. Maraming pong salamat sa Diyos sa inyong kagandahang loob sa mga manggagawa. Salamat po. At ngayon po, mga kapatid, panoorin po natin ang video ng isang manggagawa from San Pablo. Good morning, Jesus. Good morning, Comfy Family. Good morning, Jesus. Good morning, Comfy Family. Una po sa lahat, ako'y nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating Panginoon. Ako'y nabigyan ng pagkakataon na makapag-share dito sa ating morning devotion. Ako nga po pala si Sister Lisa Alvaran ng San Pablo City. Ako po ay nag-umpisang 1997. Ako po noon ay buntis sa ika-5 kong anak. And at the time po, ako po ay nasa panahon ng napakadaming problema kasi po, naging negosyante rin po ako. Si Lord po talaga nakakatuwa dahil lagi po siyang may perfect timing sa lahat ng bagay. Noong panahon pong yun, ako po ay inaya ng aking kaibigan na sumama sa pagpapapray over niya doon sa isa naming kaibigan na papunta ng Middle East. Sumama naman po ako, pero syempre po pag ikaw ay bago sa ganon, wala lang po. Kasi una sa lahat po, syempre galing po ako sa simbahan na nung high school po ako patisista, member ng mga, kasi sa Catholic school po ako nag-aral. So, member ng kung ano-ano. Kaya medyo hindi parang tanggap ko pa yung dumalo sa ganoong gawain. Pero nakakatuwa po ang Panginoon na kahit na ayokong umattend, yun pong kaibigan ko ay napakatyaga po na ako'y lagi niyang pinipilit na umattend. Ang nakakatuwa po doon, hindi po naman ako makaayaw, hindi po ako makapagpahindi sa kanya. So, sumasama po ako, pero alam niyo yun na hindi ka naman talaga ganun ka-interesado. Since yung, pag nakikita ko pa nga po na pag sila'y nagsasayawan, nagtataasan ng kamay, naglulundagan habang kumakanta, naantun po talaga yung resentment sa puso ko na pwede naman kumanta ng hindi na ganyan. Ano ba naman mga pinagagagawa ng mga ito? So, ito rin po yung panahon na ako po ay nasa gitna ng napakalaking problema kasi po, sabi ko nga po, negosyante ako. So, may mga bouncing checks po ako na nakarating na hanggang court. That time po, ang worker po dito noon ay ang mag-asawa ni Brother Pat at ni Sister Ami. So, ako naman po, noong sa kapipilit po nung aking kaibigan, uma-attend na rin po ako ng prayer meeting sa kanila at sila nga po ang worker.
At doon ko rin po natutunan yung pagpapapray over. Hanggang sa one time po na ako po ay pupunta sa court para dumalo ng hearing. Sabi ko, tatawag ako kay Sister Ami. So, tumawag po ako sa kanya, ipinag-pray niya po ako. At ang sabi po niya sa akin ay, magbukas ka ng Bible, humingi ka ng word kay Lord. So, sumunod naman po ako. Ako po ay humingi ng word kay Lord. At pagbukas ko nga po, ang akin pong nabuksan ay ang Hebrews 13 verses 5 and 6. Sabi po doon, keep your lives away from the love of money. Be satisfied with what you have, for God has said, I will never leave you, I will never abandon you. Let us be bold then and say, the Lord is my helper, I will not be afraid what anyone can do to me. So, yun po yung pinanghawakan ko, and true enough po, pagdating ko po dun sa court, hindi po dumating yung naghabla sa akin. So, sabi po ng judge, ako na lang po kasi ang natitira, sabi niya, ma'am, dismiss po yan. Kasi, 3 times pong hindi umattend, yung naghabla sa'yo. So, ang ginawa po ni Lord, hindi po ako ang nakipag-settle, kung hindi ang nakipag-settle po sa akin. Sa convenience ko po, ay di yun pong naghabla sa akin. So, natapos po ako doon. So, nagdire-diretso na po ako ng pag-attend. Pero, eto na naman po, after 4 years, ako po ay muling nagbuntis doon sa aking bunso. And, wala po kaming trabaho. Wala po talaga lahat. Buntis pa po ako. So, nung dumating po ang panganganak ko, nakakatuwa po si Lord. Ang ginawa po ni Lord, yung pong aming kapitbahay na Obigayni, siya po nagpaanak sa akin. So, libre po. Siya pa rin po ang nagpagatas. Siya rin po lahat ang bumili ng kakailanganin ko. Kasi wala po talaga kaming pambili noong panahong iyon. At alam niyo po ba na lumaki ang aking anak na ang nagsusupply ng kanyang gatas ay yung kaibigan ng asawa ko na kapatid ay pediatrician. So, lahat ng sample noon sa amin po napupunta. And then, after 2 years, 3 years, ako po ay nag-start uling sumama. Nag-support po ako sa mga workers dito, kay Sister Cora, kay Sister Choli. Minsan-minsan sumasama po ako doon sa mag-asawa ni Tatay Ipe, tsaka ni Mami Oring. Mami at Daddy po ni Minister Arnold. Ganun din po sa mag-asawa ni Sister Ninay at tsaka ni Brother Art. At lagi rin po akong kasama ni Brother Michael at saka ni Sister Eteng sa fellowship dito po sa Los Baños, at lagi nga po ako ang MC. So, nung mapalitan po sila, nung pumalit po ay si Pastor Rafi at si Sister Linda, yun po yung time na pinaiwanan po kami ni Pastor Rafi. Kalimitan po noon mga taga Nagcar lang. Parang ako lang po dito noon sa San Pablo. So, naiwan po kami. So, sabi niya, Sister Lisa, kaya ko kayo pinaiwanan kasi kayo yung magiging worker. So, nagulat po ako. Kasi sabi ko, ay, hindi ko kaya po maging, sa isip-isip ko lang po, hindi ko naman kaya maging worker kasi meron nga po ako ayoko nga pong, nung pinakukuha nga po ako ng nanay ko na maging teacher, ayoko kasi sabi ko hindi ko kayang magturo. So, noong paiwanan po ako, hindi ko po alam, sumagot po ako ng, yes Lord. Nung makauwi po ako sa amin, saka lang po para akong nahimasmasan, sabi ko, bakit ako umoo, hindi ko naman kaya yon. So, after po noon, ano gagawin ko? Kaya, dumating po sila dito, Monday, sabi ni Pastor Rapi, ay Sister Lisa, samahan mo si Sister Linda. Pagdating, nung kami po yung magkasama ni Sister Linda, binigyan po niya ako ng lesson, sabi niya, basahin mo, sabi niya ganyan. At ikaw ang support ko. Pero pagdating ko po doon sa prayer meeting, naming dalawa, ako po ang pinatayo. So, talaga pong lahat na yata ng pawis sa katawan ay lumabas sa akin sa nervyos ko. Pero, thank you Lord po, nagawa ko. At yun na nga po, naging tuloy-tuloy na po yun. Hanggang sa lumuluwas na nga po kami, up to this time po, na
masasabi ko po talaga na si Lord po talaga ay hindi nagkulang sa aming pamilya. Bagaman hindi naman po talaga perpekto, nakakaroon pa rin po talaga ng mga kaunti-kaunting mga problema sa buhay, pero alam niyo po yung sigurado ka na kung sino yung iyong tatawagan, sigurado ka na kung sinong hihingan mo ng tulong, at sigurado ka kung sino ang tutulong sa'yo. So, lahat po ng ito ay labis-labis kong ipinagpupuri at ipinagpapasalamat kay Lord. At ito po, sa lockdown, napakadami ko pong natutunan na hindi po talaga mahalaga pala ang mga material na bagay, mga sasakyan. Hindi po lahat yan pala talagang dumarating po pala ang pagkakataon na ipakikita sa iyo ni Lord na kailangan talaga mamuhay tayo ng simple. At ang maganda po doon, hindi po kami nagkulang sa lahat po ng aming mga pangangailangan. At blessing po talaga sa akin yung aking mga anak na akala ko pag kami nagpe-prayer meeting po sa bahay, ay mga hindi nakikinig kasi hawak po ay cellphone. Pero nung mag-lockdown po, nakita ko po kung papaano talaga pala sila hinubog ng Diyos, na kasi dumadating po kasi ako sa punto na parang ayoko na rin silang ayain, parang nagsasawa na po ako na parang tuwing umaga ang hirap-hirap mga gisingin pag a-attend ng fellowship, ang hirap-hirap pag minsan mag-share pagdating ng prayer meeting. So yun pong naging life verse ko po bilang worker ay yun pong 1 Corinthians 15:58. Kaya, bali dalawa po ang aking life verse. Yun pong Hebrews 13:5-6 at saka po itong 1 Corinthians 15:58. Na kailangan walang nasasayang sa pagpapagal natin sa ating Panginoon. Kaya, thank you Lord po sa live streaming na kahit po talaga hindi tayo nagkikita-kita, pero si Lord po umaga at hapon talaga po merong mga pagtuturo, mga pag-aaral, at lalo't higit mga pagpapala ng salita ng ating Panginoon. Thank you, Lord po. God bless everyone. Lord, yan po ang ating kamanggagawa, si Sister Lisa Alvaran na taga San Pablo, at doon din po siya assigned sa San Pablo. Yung pong video kanina, na, sabi niya, iniwan, sabi ko kaya, ano kaya yung iniwan? Yung pala po, yung panahon na yon, ang dami-daming prayer meetings, mga 45 po. So yung grupo po ni Pastor Rapi, pupunta silang nagkarlan, kami po ni Sister Lisa ang naiwan sa San Pablo, mag-cover ng San Pablo prayer meetings. Yung pong first prayer meeting ni Sister Lisa na pinag-word ko po siya ay dun po sa Villanueva, kila Sister Eva. Yan po si Sister Lisa Alvaran. Pag nagpunta po kayo ng San Pablo, pagka tinanong nyo yung apelidong Alvaran, kasi po negosyante po sila, namana po yung negosyo nila sa kanilang mga ninuno. Sila po ay malaking dealer ng pork doon po sa palengke ng San Pablo. So masaganang masagana until dumating din po sa buhay nila na dumaan din po sila ng wilderness experience. So ang Panginoon nga po, pag mayroon siyang gustong gawin sa buhay mo, mayroon siyang mga gagawin na sometimes hindi mo siya ma-accept, hindi po ba? So, yung pong mga panahon na yon, dun po nasumpungan ng ating kapatid, Panginoon, hanggang siya na po ay nag-full-time hanggang sa panahon na ito. Nung mga wilderness experience po nila, nahihirapan po sila kung paano mag-aaral yung mga bata, kung ano po yung kakainin nila. So, ang nangyari po, tinawid po sila ng Panginoon nung nag-start pong maglingkod ang ating kapatid. At ngayon po, alam niyo po mga kapatid, si Sister Lisa halos tapos na lahat yung anak nila except yung bunso nila. Tapos yung bahay nila dati nagka-problema sila. Ngayon po sila na yung may-ari at binayaran na po ni Lord yung bahay na yon. Tapos nagkaroon sila ng coaching OD at ngayon mayroon pa silang 2 coaching nakaparada po. Sister Nene, ano ba yung masasabi mo sa ating kapatid? Ay, sobrang thank you, Lord. Ma-share ko lang, Sister Conte, kasi yung history ng San Pablo, nag-start yan sa UE, sa Lilies of the Lord kay Sister Joy. Tapos yung kapatid ko, kasama niya.
share hanggang sa nakarating ng San Pablo. Kaya pagka may nakikita ko mga manggagawa na tumatayo, sobra po ang katuwaan ko na naalala ko nga yung si nanay ni Sister Joy, every anniversary, yaya ng yaya, kasi laging sinasabi niya, sabi ko, alam mo nay, napakabait ni Lord kasi talagang ginagamit niya ang lahat ng paraan para ang kanyang salita ay may parating sa mga tao. At itong si Sister Lisa, matutuwa po kayo sa kanya kasi pagka alam niyang pupunta ka sa kanila, tatanungin ka pa, anong gusto mong breakfast? At alam niya yung mga paboritong pagkain ng mga manggagawa. Nakapanliliit po, pero talagang ang biyaya po ng Diyos ay hindi natin pwedeng, hindi natin pwedeng i-outgive si Lord, hindi din natin pwedeng i-outsmart si Lord kasi talagang dumadaloy po yon, no? Sabi nga, sa mabuti at masama, pero salamat po sa mga nananatili. Talagang makikita natin very, very tangible ang mga blessings ng mga nananatili at nagtitiwala kay Lord. Thank you, Lord. So bago po namin basahin yung word ni Sister Lisa, meron po kaming dalawang katanungan sa inyo po mga kapatid at sa aming lahat dito. Masama ba ang magkaroon ng pera o masama bang mag-ambisyon na maging mayaman? Yun po yung number 1 question. Pwede rin po ninyong sagutin sa inyong bahay-bahay. Yung pangalawa pong question, bakit siya sa paningin ng Panginoon, pag doon natuon yung ating kaisipan at puso sa pera, bakit kaya sabi ng, paano siya naging masama? Baka gusto mo nang basahin yung word ni Sister Lisa? O sige mga kapatid, dito po sa Living Bible Version, ang sabi po dito sa Hebrews 13:5, stay away from the love of money. Be satisfied with what you have, for God had said, I will never, never fail you nor forsake you. That is why we can say without any doubt or fear, the Lord is my helper, and I am not afraid of anything that mere man can do to me. Praise God. Thank you, Lord. Sister Ne, paano kaya siya sa patingin ng ating, kasi po meron po akong binasang libro, nakalagay po doon, ang pagmamahal daw po ng pera ay pareho ng uminom ka ng tubig sa dagat, tapos hindi naman nawala yung uhaw mo. So, ganun din daw po yung pagmamahal sa pera. Ngayon, Sister Ne, paano siya naging masama sa tingin ng ating Panginoon? Kasi yung pera, kung maalala ko po, Deuteronomy 8:18, sabi dun po, the Lord gave us the ability to be rich or to make wealth. So, ibig sabihin nun, ang Panginoon, kasi dito sa mundo, kailangan nating magkaroon ng pera. Kasi magbabayad tayo, ang dami nating binabayaran. At ang nagkakaloob din po niyan, ang ating Panginoon. At siya rin ang nagbibigay sa atin ng ability to make wealth. Pero, paano siya, Sister Ne, nagiging pangit sa tingin ng ating Panginoon? Ang pera nga po ay amoral, neither bad, neither good. Lagi ko naririnig yan kay Pastor Alex. Pero ang sabi po ni Paul kay Timothy, pag tinignan natin yun doon sa 1 Timothy 6:10, for the love of money, tandaan po natin, love of money, is the root of all evil. So doon nagsisimula ang lahat ng kasamaan pag mahal natin ng pera. Alam nyo bakit? Kasi sa Matthew 6:24, ang sabi ni Lord, isa po din yan sa naging word ko nung ako'y nag-full-time. For you cannot serve two masters at the same time. Sa ibang version, you will love God, sabi niyang ganon, and hate, I will love money and hate God. Biro ninyo yun, mamahalin ang pera, parang pinagpantay ang pera at Diyos. Kaya root talaga siya, kasi pag minahal na natin ang pera, at tapos pinantay natin siya sa pagmamahal natin sa Diyos, dalawa lang yan eh. Kasi si Lord, alam nyo, jealous God. Either you love Him so much, we are all for Him, or, kaya yun, sinabi niya, you cannot serve two masters at the same time. Dahil pagka ang pera ang naging Panginoon natin, sabi nga ng maraming mangaral, money is a cruel master. Cruel talaga siya. Bakit? Kasi yung time natin, mauubos sa kanya, pagising sa umaga, pera, tanghali, gabi, isipin mo pera, lalo na pagka may utang. Yun, ang isa pang malupit. No? At alam nyo, ang sabi ng salita ng Diyos, di ba, yung nagpapautang,
tayong nangungutang, yun sa nagpapautang, nagiging slave tayo nung nagpapautang sa atin. Kaya sabi ko nga, ang galing-galing mo nga, Lord, no? Tinuturoan mo kami na kung maging slave tayo, slave lang po tayo ng pag-ibig ni Kristo. Thank you, Lord. Naalala niyo po yung sunflower? Yung sunflower, kung nasaan yung sun, doon siya. Doon po sa Matthew 24:21, for where your treasure is where your heart is. So, ibig sabihin nun, kung ang nasa isip natin palaging, pera, pera, pera. Pag may nakita tayong pera dyan, sasabihin ng pera, kunin mo ako, maski hindi siya sa'yo. So, ganun po, pag laging nasa isip natin ang pera at ang puso natin ay yun ang laman, puro pera, para po tayo yung sunflower, nakatingin kung saan mo pwedeng kunin yung pera, maski na sa hindi magandang pamamaraan, pupunta ka doon. Kasi pagka nasa puso mo, isip mo, puso mo, yung katawan mo, susunod lang po siya sa desire ng puso mo para po tayong sunflower. Kung minsan, di ba Sister Nene, paano mo nakukuha yung pera? Kung minsan, di naman sa mabuti, di ba? Kung minsan sa mga maraming... Oo, kaya nga alam nyo mga kapatid, ito nakita ko, maraming tao, lalo na po sa yung nagbi-business, naalala ko may isang sharing nga, ang tingin daw niya sa taong makikita niya, peso sign, dollar sign, o yan sign. Kaya sabi niya, ito prospective kliyente, ito prospective kliyente. So, yung palang pera, kaya love of money, kasi alam niyo ang love, ang meaning niyan ay devotion. Yung nagiging center of affection. So, pag ginamit mo yung love, biro mo love of money, no? Na kaya nga sabi tawag pa nila sa dollar, mighty dollar. Ang mighty si Lord lang. Kaya mga kapatid, hindi talaga natin pwedeng mahalin ang pera at maglingkod sa Diyos ng sabay. Mamimili ka. Either, kagaya ng sabi dun sa rich man, sabi niya, go sell all your possession and follow me. Excuse me lang, Talinsa. Yung word na sell, alam nyo, Lord, bakit pinabibenta mo? Kasi when you sell something, it's no longer your property. So you have no right to it. Kaya sinabi ni Lord, sell. Pero nakita ko, sinusubok lang marahil ni Lord yung rich man. Nalungkot siya. Kaya maraming tao nalulungkot pagka sinabi mo ng, attend ka muna. I remember one sharing ng isang brother. Tuwing daw may prayer meeting, maniningil muna siya. Pag naningil siya, wala naman siya nasisingil. So, nung inuna niya na yung prayer meeting, kaya totoo, Sister Lynn, yung Matthew 6:33, pag inuna natin si Lord at ang kanyang katwiran, tandaan natin yung katwiran, yung kalooban ng Diyos, yung matuwid na pamumuhay, ang lahat ay idaragdag sa atin. At sabi nga, hindi pa natin naiisip, hindi pa natin nakikita, yun ang ibinibigay ni Lord. Alam nyo, kung bibigyan nyo kayong pagkakataong, kulang po itong oras na ito para i-share ang mga biyayang dumadaloy. Not only the tangibles, pero yung mga abstract, yung health, di ba? Biro nyo, ilang taon na kami, mga 60s pa, 60s na. Yung health, yung gana kumain, hindi na pinipigilan, yung bang kaya pang maglakad kung saan-saan. Those things, money cannot buy. Kaya totoo yung sabi ng isang nagsumulat ng money can buy daw waterbed, but not a good sleep. Money can buy medicine, but not good health. Money can buy cross, but not salvation. So, napakahalaga talaga. Alam natin kung saan natin isi-set. And even Paul set your affection on the things that are above. No? Kasi alam natin na when these things, we set our minds, our heart on our Lord, on the Lord Jesus Christ. Alam nyo, very, very generous si Lord. Kasi pinili na niya tayo, kaya yung pagkapili pa lang sobrang blessed na tayo. These things are just add-ons to the good life that God has already given us. Naisip ko nga, Sister Ne, bakit kaya mahal nila yung pera? Bakit ayaw nilang pakawalan ng pera? Kung minsan may pera ka na, nagiging stingy ka naman. Ayaw mong magbigay. Gusto mo, hindi mabawasan. Gusto mo more, more, more. Nakita ko, nung pinag-aaralan ko kagabi to, kaya nila minamahal ang pera, natatakot silang mawalan. Alam nyo, bottom line po nito, hindi nila kakilala ang may-ari ng lahat-lahat, ang ating Panginoon. So, ibig sabihin nun, nakala nila, mawawalan sila pag nagbigay. Hindi nila naisip na ang Panginoon ang may-ari ng lahat. At din ang Panginoon, hindi siya
gusto niya nga ma-enjoy natin yung mga blessings po niya, di ba? Kaya palagay ko kulang sila ng tiwala sa Panginoon. Yes, Kaya tiwala yung tiwala nila napupunta sa money. Kaya nga po sa 2 Timothy ba, yung 6:10? Oo. Na- 1 Timothy 6:10. 1 Timothy 6:10 na nakalagay doon yung love of money. So tayo, inaalis tayo ng Panginoon sa love of money. Gusto niya mag-trust tayo sa Kanya kasi everyday naman binibigay niya yung pangangailangan natin. Hindi naman si Lord huli sa mga pagpapala. So palagay ko nga po, ituon natin ang puso natin sa isang Diyos na may-ari ng lahat at hindi naman niya tayo iiwanan na lagi naman niya tayong pinagkakalooban, di ba? Sa Matthew 6, 61. Yes, at saka he owns all the silver and gold, all the cattle in the field. Si David talagang with full conviction and assurance said, the Lord is my shepherd. I have, present perfect, everything I need. So, thank you, Lord. Praise Thank God. you, Lord. Ano pa ba yung... Ano, Direk? Direct. Kasi baka madala kami, ha? Oras na ba? Kasi, oo, mag-wind up na kami, ha? Mayroon pa Pwede daw pa, tayo. oo, sige. Meron. 5 minutes. Meron, may konting kanta. Okay. Konti. Oo. Yung naman, kanina nag-uusap kami ni Pastor, saan nga ba nila kinukuha yung pera? Meron po akong naisip na, ang isang magnanakaw, wala pa siyang pera pero nagkasala na siya. Alam niyo po kung bakit? Nagkasala na siya kasi gabi pa lang, pinaplano na niya kung paano makukuha yung pera doon sa bangkong o hold upin niya. So, mahirap din po yun, di po ba? Kung minsan naman, yung paano sila nakakakuha ng pera, kung minsan, hindi pa nila kinita, ginastos na nila. Kaya po, ang hirap na kagaya po sa yung nagpapautang o tsaka yung umuutang, hindi mo pa siya kinita, ubos na, kaya pagdating ng bayaran, wala ka ng pera. Di po ba? Kaya po dito, sinasabihan po, meron po ako sinulat dito na, sabi po dito, in the last analysis po, all things belong to God. Psalms 24:1, nothing in this world can you say, this is mine. Akin ito. Lahat ng may-ari, kung ano yung mayroon ka ngayon, kapatid, kotse, bahay, Rolex, at alahas, lahat po, ang may-ari niyan, ang ating Panginoon. Ibinigay lang po ng Panginoon sa atin. Ang pangalawa po, people are always important more than money. Kaya matuto tayong magbigay. At ang pangatlo po, possession of wealth is not a sin. Hindi po siya kasalanan kasi gusto ni Lord magkaroon din tayo ng mga salapi. But it is a grave responsibility. It is a matter of prayer that He may use them as God would have, na kung paano pinlano ng Panginoon. Binibigyan tayo ng gamitin po natin din ito sa pag-propagate ng Word of God. Kasi po, kailangan yung mga binigay ng Panginoon sa atin, kailangan maging good steward din tayo. At huwag niyong kalimutan na talagang mag-supportahin po natin yung pag-increase ng kingdom ng Panginoon. Lalo po ngayon, tingnan niyo po, may pera ka man o wala, magkakasakit ka din. So anong use ng marami mong pera kung magkaka-COVID ka? Pero ang maganda rito, wala ka man pera, pero ang Panginoon ang nagpuprotekta sa atin. So yung pera po, medyo tanggalin na muna natin yung love of money, kundi love the giver. Thank you, Lord. Yan. Kaya last reminder po, kaya lagi po pay your tithes. If you don't pay, then you have utang to the Lord. Alam niyo ba si Lord mabait? Sabi nga, when you give to the poor, it's like lending to the Lord, and the Lord does not like utang, so He pays immediately. So pay your tithes. Let's pay our tithes because the tithe belong to the Lord. So the kingdom of God is propagated because we need expenses so that people can go throughout places and bring the good news of salvation. Praise God. So we would like to end this, may konting pong kanta na
para maalala natin that the Lord is the greatest provider. Walang kulang Sa buhay ko, pagkat si Kristo'y nananahan dito, walang kulang. sa buhay ko pagkat si Kristo nananahan dito. Ikaw at ako, sila at kami, walang kulang, walang kulang pagkat si Kristo Nananahan dito, one more time, walang kulang. walang kulang sa buhay ko pagkat si Kristo nananahan dito, walang kulang sa buhay ko pagkat si Kristo nananahan dito. Ikaw at ako, sila at kami, walang kulang, walang kulang pagkat si Kristo nananahan dito. Sige, Neklo, Sister Neklo. Sige. Thank you, Lord. Salamat, Ama. Napakabuti mo sa amin. Tunay, Lord, lagi mong pinaparana sa amin 24/7 ang provision po ninyo. Lalong-lalo na po yung love, mercy, and grace na siya pong nagpapakilo sa amin araw-araw. Salamat, Ama, sa lahat ng biyaya, Lord, lalo na po ang biyaya ng transformation. Sa lahat po na makakarinig na mabuting balita. Salamat po sa paggamit niyo po sa ating community na lumaganap ang inyong kaharian dito sa lupa. Salamat din po sa mga masusugid at matatapat na tagatangkilik ng gawaing ito. Higit pang biyaya, Lord, yung hindi pa nakita, hindi pa naisip, ang ipagkaloob nyo. Sa gayon, maraming papuri, pasasalamat, pagluwalhati ang makarating sa inyo aming amang minamahal. In Jesus' name, Amen. God bless you po lahat. Oh, I love you with a love.